beloved Boss Mike Cervera. Ang mga bukbok sa bigas na ito Anyo mga kababayan, yan ho, yan mga bukbok. Parang mukha ni Digong, ha? Binukbok. Kita nyo pati bigas doon, ha? Panahon ito ni Digong, mga kababayan, ha? Bukbok, mga kababayan, oo. Alam nyo, napakamahal pa niyan. 40 mahigit ang presyo niyan. Pero mga kababayan, si Digong, abay, pinakain tayo neto! Yan. Ganito yata yung hinahanap ng mga, ha? Hinahanap ng mga DDS na pagkain, no? Yung may kasamang bukbok. Oh, eto na, pasok! nagkumpulan ang mga bukbok sa bigas na ito na hawak ni Agriculture Secretary Manny Piñol. Pwede ba bang isain? Yes. Ano? Pwede ba bang kainin? Yes. Pwede bang isaing? Yes. Pwede bang kainin? Yes! Oh, di ba? Yes daw ho, mga kababayan. Oh, eto na. Bata pa ako, kumakain na kami ng bigas na nahugasan lang na may bukbok. Hindi. Totoo naman ako rin naman, mga kababayan nakaranas din naman yan. Pero hanggat maaari, mga kababayan, bakit ka naman magpapakain sa mamayang Pilipino na nabukbok? Kasi sa probinsya, mga kababayan, nag-iimbak tayo. Di ba? Alam niyo yung malaking labba kunadangay. Di ba? Yung labba, ang yari nun, mga kababayan, ay yari sa kawayan na malaking imbakan ng palay at minsan bigas. Alam niyo po yon, yung labba, di ba? Ngayon mga kababayan, pagka yan tumagal ng tumagal, abay, binubukbok yan sa probinsya. Ganun po yan. Ngayon mga kababayan, walang ikaw ang gobyerno, magbebenta ka ng may bukbok. Eto mga kababayan ulitin ko, panahon ito ni Digong. Ano yan? Binibenta nyo? Kulang alam kung yun ang dahilan ko bakit hindi ako tumangkad, pero sigurado, buhay ako. Hinugasan ito ng ilang beses ng kalihim hanggang sa humiwalay ang mga bukbok. Mga ng bugas. Meron pa rin nakalutang na bukbok. Ayan, no? Kita nyo mga kababayan, ilang hugas na ho, mga kababayan. Marilyn Garcia, shoutout sa mga taga Nueva Ecija. Oy, kita nyo mga kababayan, ilang hugas na ho yan, nandyan pa rin yung bukbok. Ay, napakahirap tanggalin yan, mga kababayan. Hindi ho 100% na pag hinugasan ninyo, tanggal lahat yung bukbok Pagkaluto ninyo yan, mga kababayan, may halo pa rin Yan ho yung, yan, Sara Duterte, makinig ka. Nung panahon ng tatay mo, pinakain kami netong ganitong bigas. Ngayon, 20 pesos, napakaganda. Hindi tulad ng ginagawa niyong paninira. Maling-mali yun. Kung ikukumpara mo pa nga ito doon sa pinapakita niyong napakapangit na bigas, abay mas masama. Bukod sa may bukbok na luma pa, anak ng tinapa. Tuloy! Nakalutang na bukbok. So, hugasan na natin yan. Pati sa kamay ko may bukbok. Pati dami ng tubig na dapat ilagay ay ipinakita rin ng kalihim. Yan ako, napakadali lang yan kahit nakapikit tayo Ito naman si, Pinyol. Alam nyo mga kababayan, ganito ho nangyari noon. Kaya lang walang makabatikos tulad ngayon. Bakit ho? Hindi ka malaya noon na bumatikos. Kung ayaw mong matukhang, kung ayaw mong mamatay, huwag kang babatikos kay Duterte. Ngayon ho, dahil 40 mabait ang Pangulo, abay sinasamantala ng mga gago. Samantala rito, samantala ron, mga kababayan, di ba? Kung ano-ano nang ginagawa nila. Tignan ninyo ngayon, nabubuting-ting tong mga kagaguhan ni Duterte. Ayan, ang pinapakain sa mga Pilipino noon, may bukbok. Tuloy. Pag ginanyan mo yung kamay mo, dapat yung tubig nandito lang. So yan, tamang-tamang sukat ng tubig. Hoy, may bukbok pa. Ay! Pati ba naman yan, Pinyol? Hindi mo pa alam yan? Ako, grade 1 pa lang, marunong na ako magsaing Kaya, depende yan sa kung ilang gatang yung nilagay mo. Wala na yata, hindi marunong na magsaing dito, di ba? Pero pwede na. Tatlong piraso, okay na yan. Ay, may lasa-lasa ng konting bigas. Putik! Ayan tinatanggal-tanggal niya isa-isa yung
yung bukbok doon sa isasaing niya. Walang iya. Oh, sige tuloy. Okay, so isahin nyo to. Oh, saing nyo na yan. Saing nyo! Ha? Oh, shoutout sa inyo lahat, ha? Pagkaraan ng ilang minuto, Oh. luto na ang binukbok na kanin. Oh. At sa live telecast ng UNTV News noong Biyernes ay ipinakita ni Secretary Piñol sa publiko ang pagkain nito, pati na ng galunggong. Dak ng pating na yan, napakasarap niya kung yung kanin bago. Pero kung may bukbok, may isip mo, mga kababayan, mawawalan ka ng gana kahit papano. Di ba? Mawawalan ka ng gana dyan kahit papano. Pero yun, niluto, may bukbok para lang may paikita sa mga tao. O eto, mga kababayan, sabi ni Digong, tignan nyo naman yung ating Department of Agriculture Secretary na si Piñol. Kayang kumain ng may bukbok. Kaya kayong mga Pilipino, wag na kayong mag-inarte. Kumain din kayo neto. Putik. Ganyan tayo niloloko ni Duterte noon, mga kababayan. Papakainin yung kawani niya sa kayo. Naniniwala ba kayo na ang mga kinakain niyan ganyan talaga? So, pakitang tao lang yan. Para paniwalaan. Kasi nga noon, mahal na bigas, mga kababayan, baka nakalimutan nyo, umabot ng 80 yan. Noong panahon ni Digong, ang bigas po natin na pinaka mura. Mga kababayan, umabot na ng 80, wala ka pang mabili. Tapos, eto ngayon ang sinisiksik noong panahon ni Digong. Yung alin? Yung bigas na puro bukbok. Dapat daw kainin nating mga Pilipino. Kitang tao, sabi dito ni Heidi Pantino, oo, correct. Putik na yan, sige tuloy, kainin mo, busin mo yan, ha? Ito po yung kanin na may bukbok. Yan, Pwedeng kainin. Pakita ko sa inyo. yeah. Galunggong may formalin. Kayo. Galunggong na may formalin. Wala kaya! Kumain daw kayo ng may bukbok na bigas at galunggong na may formalin. Wala nga talaga. Hayop sa pagpopromote. Gusto talaga tayong lasunin. Gusto yata ng mga kampo ng Duterte noon, mamatay tayong lahat at sila na lang ang mabuhay sa Pilipinas. Sige, tuloy! Walang formalin ito. Nilinaw ng kalihim na ang pagkain niya ng binukbok na bigas ay upang ipakita sa publiko na hindi dapat sayangin ito. Wag daw sayangin! Kasi nga alam nyo nung panahon ni Digong, abay, grabe ang krisis ng bigas. Sobrang krisis. Kaya nga nagagalit ang mga tao nun. Wala talagang mga naglakas ng loob para batikusin si Digong. Kasi kahit EBS-CBN, anong ginawa nun? Pinasara nun. Kahit si Maria Ressa na bumabalot sa kanya nun, pinakulong nun. Yung mga iba pa, sino maglalakas ng loob sa inyo? Sige nga. Kaya wala kayong mababalitaan masyado na masamang nangyari noong panahon ng administrasyon ni Digong. Pero kung babalikan nyo lahat, mga kababayan, doon nyo mapagtatanto, maiisip ninyo, grabe palang panloloko ni Digong sa inyo. Ganon, di ba? Kita nyo, may pakita lang sa inyo na huwag nyong sayangin yung bigas na may bukbok. Ayan, mga kababayan, di kayo lang kumain yan. Oy, mga DDS, langya kayo. Nagre-reklamo kayo sa 20 pesos na bigas. Tapos, kumakain pala kayo ng may bukbok. Di ba? Hanap kayo ng 20 pesos na bigas. At ayan na nga, naibigay na sa inyo. Kainin ninyo. Para sa inyo talaga yan. Eto na mga kababayan. At dahil nga dyan mga kababayan, pakita naman natin yung paninira nila sa 20 pesos na bigas. Pasok! Hindi pa nag-uumpisa ang 20 pesos per kilo ng bigas ng ating gobyerno. Kita nyo mga kababayan. Tingnan nyo mga kababayan. Ano ba yan? Die hard supporters ni Digong. Hindi pa nagsisimula. Ayan, 20 pesos. Kita nyo, ito yung pinapakalat po ng mga walangya. Yung mga walangyang mga DDS na walang magawa. Kundi manira na manira. Nabayaran ng China at grupo ni Digong. Yan po yung mga trolls. Yung gumagawa nito, yan po yung mga nabayaran.
kung inyo maalala, ating natalakay ang kampo ni Duterte at ang China, abay, gumagawa ng mga eksena. Ano po? Para siraan na siraan ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama na ho ito. Yan. Tingnan nyo. Panorin. Pa nagro-roll out o hindi pa nag-uumpisa ang 20 pesos per kilo ng bigas ng ating gobyerno. Pinapakalat po ito ngayon ng mga diehard supporters sa Black App para sirain. Walang ibang dahilan nito para sirain ang programa na ilalabas ng ating pamahalaan. Kita nyo, mga kababayan, yan po, ganyan, tama po si Atty. Claire Castro. Mukhang nahulaan niya agad na mga kababayan, na ang proyektong ito ng gobyerno sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos ay sisiraan nila ng sisiraan. Yan na nga, hindi pa nalalabas, meron na sila niyan. Sa totoo lang naman mga kababayan, abay pwede rin naman natin gawin yan. Picturean natin, i-video natin yung bigas na Japanese rice at ipakita na eto yung 20 pesos na bigas. Pero hindi naman kasi tayo ganon. Hindi naman tayo gumagawa ng fake news. Ewan ko na lang kila Libayan. Bakit? Si Libayan na naman. Di ba sila yung nabansagan? Grupo ng fake news peddler! Diba? Baka sila gumagawa niyan. Pero tayo, hindi natin gagawin yan. Bakit, mga kababayan? Bakit natin gagawin? Hindi naman tayo nagbabalita ng hindi totoo rito. Diba? Ulit. Pa nagro-roll out o hindi pa nag-uumpisa ang 20 pesos per kilo ng bigas ng ating gobyerno. Pinapakalat po ito ngayon ng mga diehard supporters sa Black App para sirain. Walang ibang dahilan nito para sirain ang programa na ilalabas ng ating pamahalaan. Yan. Para sirain nga ng mga DDS na bayaran itong programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag mo kasi tawagan. Bakit ko naman tatawagan yung hinayupak na yan? Sino ba yan? Putik na yan, Ako tinatawagan, mga artista, mga sikat na artista, ako tinatawagan. Mga kilalang mga tao, negosyante, ako tinatawagan. Putik na yan. Yan, mga ganyang itsura, tatawagan ko. Ewan ko ba, bakit nasabi nila yun? Feeling, Feeling ka mo, Libayan. Agbabaing kamot, puri basit. Huwag niyong pinapakalat na kayo, tinatawagan ko dahil kayo nagsisiksik sa sarili ko. Tandaan nyo. Di ba? Bumanat ako kay Tulfo, ano ginawa ninyo? Naku, ko, mga kinilig silang lahat. Kilig na kilig, nung makita ko, na yan na, may kasama na tayong magaling na panatero para kay Tulfo. Putik na yan. Uy! Ako, sa issue lang. Hindi sa personal nyo. Kung may personal kayong galit kay Tulfo, bahala kayo. Pininayo. Ramraman dak. Di po ba, mga kababayan? Agraraman ko na ni Bulaklak Kabilig. So, agraraman. Kininana. Di lang na babainalan. Tumawag ka tumawag ka kinyan, pakita man. Pakita mo nga, Libaya, kung tumawag ako sa'yo. Puta, kahit text, wala akong ginawa sa'yo. Kahit message, wala. Putik na yan. Our beloved Boss Mike